Kaugnay nga ho sa pagkaka-interview dito ho sa isa sa pinakamalaking kontraktor sa Pilipinas na Diskaya. Diskaya family, mag-asawa. Big time po ito kasama doon sa top 15 na mga kontraktor na in-expose ng Pangulo sa katiwalian ng flood control program ng bilyong-bilyong pera ng gobyerno ang nawala. Ghost project. Kasama ito. I-display pa yung napakaraming mga kotse. Alam mo yung coaching ipinakita sa interview ni Julius. Ayaw ko na ipakita yung si copyright yan. Pero nakita ko sa tayo nakakain din sa sasakyan. Pero hindi pa na ako sasakyan. Alam niyo yung sasakyan, pinakita ron na may 50 yata yun. Napakarami. Napakarami sasakyan. Ang tingin ko doon, pinakamahina, 20 million ang isa. Kasi wala ditong coaching ganun. Puro imported, karamihan galing sa Amerika. Yung mga malaking kotse sa Amerika na ginagamit ng mga taga-Hollywood, mga superstar. Parang nung manood ako nung napanood ko yung video, may nag-forward sa akin. So yan po, mga viewers ko, dito na naman po ako. Welcome po kayo sa aking YouTube channel, Randy Channel. Pag-subscribe, like and share, comment din sa aking video upload, okay? Lalo na yung mga FW natin sa abroad, kumusta po kayo? Diyan sa inyong kinalalagyan, saan man kayo panig ng mundo na roon, sa mga bansa kayo, ng mga OFW, mga minamahal namin mga OFW, welcome po kayo sa aking YouTube channel. Randy Channel, pag-subscribe, like and share. Itong upload ko ay patungkol sa mainit na usapan ngayon. Usapin ngayon, mga viewers ko, dito sa bansang Pilipinas, kung nandiyan kayo mga OFW, ito ay, andito ako ngayon sa mainit na usapin sa nangyayari dito sa ating bansa. Dahil ito sa flood control. Flood control na ibinulgar ni Senator Ping Lacson at ibinulgar na patungkol sa Diskaya family, yung may-ari ng Alpha Omega Construction Builders Company. Mga viewers ko, medyo kung totoo man ito, malaking pera nga to na malaking pera nga to na ating mga mahihirap na mamayan, malaking pera ito na masabi natin, sabi ni Senator Ping Lacson sa kanyang privilege speech, ay inanod ng baha yung pera na yun. O sa salita, ninakaw lang, kinurap lang, mga viewers ko. Kung tama yung pagkakadinig ko doon sa huling kung ano yung Senator Ping Lacson, sindikato sa loob ng DPWH ng mga kontraktor, mga viewers ko. Ito yung pinag-uusapan doon sa binulgar na 15 na mga kontraktor na inibitahan ng Blue Ribbon Committee dyan sa Senado, sa Blue Ribbon, na napasama itong si Diskaya. Kasi nga lang, hindi siya sumipot doon. Na nakakalula yung malaking halaga, mga viewers ko, na nakuha ng mga Diskaya na kontrata sa ating gobyerno, lalo na sa DPWH. Ngayon, ang sabi ni doon sa privilege speech Senator Ping Lacson, mga viewers ko, ay mga ghost project na ayon din umano sa Pangulo nung kanyang SONA ay guni-guni lang. Wala yung project. Guni-guni. At nabulgar nga ito, mga viewers ko. Ito, may napanood akong video upload dito kay Mike Abby, yung opinion. Medyo sabi nga niya, nalulula siya. Dahil dalawang personality ng media, itong si Corina Sanchez at si Julius Babaw, ay nag-interview kay Diskaya at yun nga, nabulgar na maraming mga sakyan. Pero wala na raw yung wala na yung video na yon. Yun ay interview ni Corina Sanchez. Si Corina Sanchez muna, mga viewers ka. Yun ay interview kay Corina Sanchez kay Diskaya nung bago mag-eleksyon. Kaya kung papansin natin itong eleksyon ay medyo mainit ang labanan sa Pasig versus Vico Soto at Diskaya, Sara Diskaya, mga viewers ko. Ngunit matapos ang eleksyon, lumabas landslide si Vico Soto.
Pero lahat ng paninira kay Vico Soto ay ano to, lahat ng paninira o ano ng kalaban niya sa politika ay tinanggap lahat ni Vico Soto yung paninira na yon at hindi niya masyadong pinagpapansin dahil nga alam niya na walang mga katotohanan yung mga paratang na binabato sa kanya noong nagdang eleksyon. Diba? Mainit ang labanan sa Pasig noon eh. Pero pagkatapos ng eleksyon, nakita niya na ang resulta. Vico Soto pa rin ang ibinuto ng taong bayan. At landslide, tinalo nga itong si Sara Vizcaya. Pero ngayon, mga viewers ko, ito ngayon, lumabas na yung mga korupsyon tungkol sa DPW project, na ghost project. At isa nga itong si Vizcaya, mga viewers ko, kontraktor ng DPW. At yun, hindi natin alam kung kasama sa doon sa mga tinukoy ni Senator Ping Lacson na sa kanyang privilege speech na isa di umano sa mga kontraktor na kumuha ng project sa gobyerno sa DPWH ngunit hindi natuloy. Di umano yung project. Di natin alam yun, mga viewers. Pero dito, sa kay Mike Abby, sa kanyang vlog, ay talagang nagulat tayo. Nakasama pala si Vizcaya doon sa pinangalanan ng company ay yung Alpha Omega, di ba? Na construction company ng Vizcaya. Kasama doon. Ngunit di natin alam. Kasi na-interview nga ito ni Corina Sanchez at saka ni Julius Baban. Ito, tutukoy dito ni Mike Abby. Dahil nag-interview nga yung dalawa. At doon sa interview ay parang pinapakita, di umano, na maraming sasakyan to si Vizcaya. Maraming sasakyan, mga ari-arian, dahil sa, sa pagsisikap, di umano, ni Vizcaya. At nagkaroon nga siya ng ganong karaming sasakyan at yumaman dahil sa pagsisikap. Yung pala, kontraktor sa DPW. Okay? Ito, pakinggan natin yung sinabi ni Mike Abby. Kung ano ang magiging reaction. Ito. Pakinggan natin. Kumuha ko ng video clip. Siguro man, di man kahit si Mike Abby. So, pakinggan nyo. Analysis at opinion. Itong controversial na ginawa ni na Corina at Julius Babaw. Corina Sanchez Rojas at Julius Babaw, mga veteranong broadcaster at mga nasa social media rin ito, mga ito. Kaugnay nga ako sa pagkaka-interview dito sa isa sa pinakamalaking kontraktor sa Pilipinas na Vizcaya. Vizcaya family, mag-asawa. Big time po ito, kasama dun sa top 15 na mga kontraktor na in-expose ng Pangulo sa katiwalian ng flood control program ng bilyon-bilyong pera ng gobyerno ang nawala. Ghost project. Kasama ito. I-display pa yung napakarami mga kotse. Alam mo yung coaching ipinakita sa interview ni Julius. Ayaw ko na ipakita yung copyright yan. Pero nakita ko sa tayo nakakaintindi din sa sasakyan. Pero tayo pa na ako sa sasakyan. Alam mo yung sasakyan, pinakita ron na may 50 yata yun. Napakarami sasakyan. Ang tingin ko doon, pinakamahina, 20 million ang isa. Kasi wala ditong coaching ganun. Puro imported, karamihan galing sa Amerika. Yung mga malaking coaches sa Amerika na ginagamit ng mga taga-Hollywood, mga superstar. Parang nung manood ako nung napanood ko yung video, may nag-forward sa akin. Away, parang pinapanood natin yung garahe ni Floyd Mayweather. Di ba si Floyd Mayweather, gano'n ang garahe? Lahat ng klaseng kotse ng mga import, mga mamahalin nasa kanyang garahe sa Las Vegas. Kung nakikita niyo yung garahe ni Floyd Mayweather na pinagayabang niya sa social media, napakaraming kotse. Ganun din pala ang ginawa. Ganun din ang ginawa nitong Vizcaya family. Namili ng mga mamahaling sasakyan sa Amerika. Nakadisplay doon sa bahay niya.
Tapos inamin na nagsimula lang silang yumaman nung sila ay mapunta sa public works. Ibig sabihin nakakuha ng kontrata sa public works. O di admission, merong kalokohan talaga. Ito, pakinggan po ninyo itong report na ito ng ABS-CBN. Tungkol dito sa mga banat ni Mayor Soto dahil nga ako. Dalawa, kung ano yung dalawa yung mamaya babanggit dito. Dalawa ang pinanguhugutan ni Soto, Vico Soto, yung Mayor ng Pasig, kung bakit siya nagsalita nito. Sa isang Facebook post nitong Huwebes, binalikan ni Pasig City Mayor Vico Soto ang dalawang panayam sa kanyang dating katunggali sa pagkaalkalde si Sara Diskaya at kanyang asawang si Pacifico Curly Diskaya II. Bagaman wala siyang tinukoy na pangalan. Kasama sa post ni Soto ang screenshot ng interviews sa mga Diskaya ng mga batikang mamamahayag na sina Julius Babaw at Corina Sanchez Rojas. Tanong ni Soto, bago tinanggap ang alok para mag-interview ng kontraktor na pumapasok sa politika, hindi ba naisip ng mga kilalang journalist kung bakit handa umano silang bigyan ng 10 milyong piso para lang sa panayam? Sinabi ni Soto na hindi eksaktong halaga ang 10 milyon. Kamakailan lang ay inilabas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang top 15 contractors na may pinakamaraming flood control projects. Ikalawa sa listahan ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation na pagmamayari ni Sara Diskaya. Dagdag ni Soto, maaaring walang ginawang iligal ang mga mamamahayag, pero dapat itong ituring na kahiya-hiya at labag sa Code of Ethics. Bagaman pwede umanong magtago sa gray area na hindi ito journalism kundi lifestyle at kailangan ng sponsor, iginiit ng alkalde na nakilala sila bilang broadcast journalists o news personalities, kaya dapat tuhunan ang kanilang reputasyon at kredibilidad. At sa ganitong sitwasyon, ang reputasyon at kredibilidad na ito ang pinahihirang umano sa mga korap kapalit ng pera. Paalala ni Soto, systemic ang katiwalian at pinapasok nito ang lahat ng sektor ng lipunan, hindi lang ang pamahalaan. Nanawagan siyang magtulungan para labanan ito. Tumanggi munang magbigay ng karagdagang pahayag si Mayor Soto. Sa liham kay Soto na ipinadala sa ABS-CBN News at inilabas sa Rated Corina Facebook page, nanindigan ang mga producer ng shows ni Sanchez Rojas na hindi totoong may ibinayad na 10 milyong piso para sa panayam. Ang mga malisyosong pahayag na sinisira ang reputasyon ng kanilang mga palabas o ni Sanchez Rojas ay maituturing umanong cyber libel. Tiniyak ng producers na sumusunod sa mahigpit na panuntunan ng mga himpilan ang kanilang content. Paliwanag pa nila, public interest ang basihan sa pagpili ng paksa para sa palabas. Sa kaso ng mag-asawang Diskaya, pinag-uusapan sila, kaya ang kanilang rags to riches life story ay kwentong sila ang dapat umanong magbahagi at ineri umano ng walang dagdag o bawas. Sinabi din sa liham na ginawa ang panayam bago ang campaign period para sa halalan 2025. At kung may kasinungalingan sa sinabi ng mga Diskaya, nasa nag-aakusa na umano na tukuyin ito. Handa umano sumagot ang mga producer kung mayroong tanong si Soto. Ayan o. Wow. Hindi ano? Totoo ba yan? 10 million. Grabe naman. Bakit 10 million? Alam mo kung bakit tumigil ito? Bakit na-stop ito? Gisa natin ha? Gisa natin ano nangyari? Bakit tumigil? Tuloy natin yung isa tumigil. Pero bigyan niya ako ng feedback yung aking isa, yung MA Pinoy TV, para bakit tumigil. Ha? Anyway, sige. Ganito po yan. Bakit tumigil? Anong problema mo? Sandali lang ha, sandali lang. At bakit nagkaganon yun? Ayun. Sandali ha, ito tuloy yan. Ayun. Sige, anyway, kung hindi man, ito na. Ito yung pinanghuhugutan. 2 punto ang nakikita ko kung bakit si Mayor Soto, Vico Soto, ay nagsalita ng ganyan. Pero nakakagulat yung 10 million pesos na bayad sa interview. Ganito yan. Unang-una, si Vico Soto po ay isang kilalang mayor, magtatatlong term na sa Pasig. Nilinis niya ang Pasig, inalis na ang korupsyon dyan. In other words, ang identity ni Mayor Vico Soto, anti-corruption. Yan ang kailangan natin. Politiko laban sa korupsyon. Ayaw niya talaga ng korupsyon. Yun ang isang pinanguhugutan niya.
Eh itong Biskayang ito, ang negosyo, kontraktor eh. At sa public works na nagpayaman. So, di ba, corruption yun. Pangalawa, hindi lang sa laban sa korupsyon si Vico Soto, kung hindi nakakalaban niya sa politika sa Pasig nitong nakaraang eleksyon, yang si Vizcaya niya na gumastos ng malaking pera at matinding paninira kay Vico Soto para sirain as mayor. Pero hindi nagtagumpay. Ang mga taga-Pasig, ibinoto si Soto, hindi si Vizcaya kontraktor. So dalawang pinanggugutan niya. Yung una, talagang ang identity ni Soto laban sa korupsyon kahit saan, hindi lang sa Pasig. Tama yan. Pangalawa, nakalaban sa politika at siniraan siya, yung pala ito sakot sa katiwalian. Ngayon, yung iso naman at akusasyon, baka hindi lang daw 10 million pesos ang bayan. Wow! Pero sabi naman ni Corina at saka ni Julius, wala, hindi naman sila binayaran. Pero ganito po ang hugot natin dyan at opinion dyan. Ako, samahan ko sila sa malayang pamahayag ng ilang dekada na magkakaibang kami ng network o company na pinapasukan, pero yung aming trabaho sa karanasan ko sa halos 3 dekada na halos pare-pares lang. Nasa radyo sila, nasa TV, ako ganun din. Radio, television din ako. Ngayon, pare-pares din kami nasa social media. Si Julius, yung kanyang interview, kung di ako nagkakamali, doon sa kanyang social media niya inabas. Si Corina, dahil may mga producer sa television. Okay? So, ganito po yan. Julius, nagtrabaho kayo, Corina, nagtrabaho kayo, nasa inyo yan. Kung yung responsibility and accountability, bahala kayo doon. Ako ganito. Kaya nga, I know my job. Sumunod kong t-shirt na ito. Hinahanap ko ito. Nakalimutan ko rin itong t-shirt na ito. Matagal-tagal na rin. Pero sabi ko, meron akong t-shirt na rin. Kaya iyan, I know my job. Alam ko yung trabaho ko. Ganito yan. Para po sa akin. At kung inyong nasusubaybayan ako sa tagal ko na sa media, kahit may mga producer pa talaga sa television, may mga producer, writer, at director. Talagang yan ang sinasabi ko. Huwag tayong mag-i-interview, huwag kayong mag-i-schedule sa akin ang magpapay-interview sa akin kung meron problema. Kasi magkakahiyaan kami sa ere. Hindi ako papayag na PPR ako o hindi gagawin ko pang bida yung isang taong pinaghihinalaan lang or involved sa korupsyon o sa kalokohan, mapribado man o politiko. Sinabi ko na sa kanila yan sa mga producer ko buong araw pa hanggang ngayon. Huwag kayong magsasalang ng interview sa akin na mayroong problema. Kasi hindi ko papayagan. Halimbawa, na-involve sa corruption. Aba, at biglang yumaman. Talagang tatanungin ko sa kanya, bakit ka yumaman? Bakit ka nagpayaman? Saan galing ang pera? Yun ang tatanong ko. Natural, makagalit yung ini-interview. Bakit ko tinatanong? Aba, yun ang tatanungin ko. So ayan, di ba mga viewers ko? Grabe. Grabe. Kasama kasi ito si Alpha Omega doon sa binulgar ni Senator Ping Lacson sa kanyang sa kanyang privilege speech. So malaking pera nga yun, mga viewers. Samantala, ang dami nagugutom. May mga binulgar si Senator Ping Lacson that time, at saka yun nga, kasama nga ito si Sara Vizcaya. At kasama rin siya, yun nga, yung binulgar ni Senator, ni Mayor Vico Soto. Ito si Vizcaya, binulgar. Na ganon. Di ba? Nakakalula, mga viewers ko. Nakakalula kung totoong itong balita na to. Na halos mainit ngayon, mga viewers ko. Kasi nga, anong masakit sa akin bilang viewers, bilang mamamayan, na yung mga mga kababayan natin ay inaanod ng baha. Tapos yung mga pera o project, pera na ilalanda sa mga proyekto na para sana sa flood control ay hindi nila nagawa. Bagkus ibinulsan nila yung pera. Di ba? Kung mapapanood niyo yung privilege speech ni Senator Ping Lacson, mga viewers, malulula kayo. Malulula kayo. Grabe. Malulula kayo. Malaking pera ito. 1.9 trillion? Huh. Grabe. Doon sa privilege speech ni Senator Ping Lacson. Tapos isa nga itong si Vizcaya, si Sara Vizcaya, sa mga kontraktor ng DPWH na nakakuha ng mga project.
sa DPW. At ito nga, na-icon nga siya ni Cura Sanchez, ngunit nung i-search natin, ay wala na yung interview ni Corina kay Sarge Kaya. Nawala yun. Pero may mga ilan po po to kasi may mga nakakuha ng kopya, kaya mapapanood na natin. Yung ilan. Pero di ko na kinuha yung mga viewers ko. Dito lang kinuha ko kay Sir Mike Abi. Sir Mike Abi. Salamat at na-icon mo to. Na-feature mo to sa yung YouTube live kasi kasubaybay din ako ni Sir Mike Abi. Taga-subaybay niya ako at taga-panood. Yun nga. Kumuha ako ng video clip para lang ma-content ko at makuha kasi may mga viewers din na hindi nanonood kay Mike Abi. Hindi nanonood. May mga viewers ako na hindi nanonood kay Mike Abi kasi ayaw nga ilan na mga viewers ko ayaw na ng politika. Ayaw na ng politika. Yung ibang mga viewers ko. So, hindi masyado silang nanonood. Baka kahit pa paano, may nangiyahan ko kayo, panoorin nyo yung mga live video o upload video ni Mike Abi. Okay? Pakisupport natin po natin si Sir Mike Abi. Shoutout sa Sir Mike Abi. Salamat sa yung yan, mga viewers ko. Hanggang doon lang ako. Kasi wala naman tayong pinangahawakan na ibang ibang mga ebidensya patungkol kay Sarge Kaya. Yung narinig lang natin sa balita patungkol na kay Sarge Kaya na yung kay Mayor Vico Soto nung kasagsagan ng eleksyon. Diba? Marami tayong mga napanood sa video. Hindi, mapapanood naman natin mga viewers. Mag-search lang kayo. Mapapanood kayo at malulula kayo. Okay? Na isa ito si Sarge Kaya sa mga kontraktor ng DPWH. Okay? Na bulgar ngayon na may mga project, na ghost project na ayon kay Senator Ping Lacson. Kaya medyo mga viewers ko. Sabi nga, halo kay Obi na to. Masabi, halo kay Obi na to. Kasi marami sila 15 itong mga kontraktor na to ng DPWH. Nang pakinggan natin siya sa Blue Ribbon Committee, 15 inibitahan. Kaso nga lang ang sumipot lang 7. Ewan ko, tama ako pakicomment lang kung tama ako na 7 ang sumipot, yung ilan din na sumipot. Diba? At isa na to sa Sarge Kaya, hindi sumipot sa Blue Ribbon. Okay? Yun lang po. Bye. Ingat lang po tayo, mga viewers ko. Paalala ko lang ulit, baka meron pang hindi nakapag-subscribe sa YouTube channel. Pag-subscribe po, like and share, and comment. Ganoon kay Sir Mike Abi, paki-subscribe po yung mga viewers ko kay Sir Mike Abi. Panoorin niyo yung mga video upload niya. At huwag po kayong magkatuloy na mag-subscribe. Maganda po yung mga opinion niya, reaction niya dito sa video. Panoorin niyo, okay? Sa akin, ngayon lang kasi ako nakapag comment o nito, panood sa kanya, pala ako nanonood pero ngayon lang ako nakapag-comment dito sa napanood ko kasi sa kanya patungkol nga kay Corina Sanchez at kay Julius Babaw. Diba? Pero hinahanap ko yung ni Corina Sanchez, wala na. Pero yung ilan, mga viewers ko, meron silang mga kopya. Yung ibang mga vlogger. Pero di ko na kinuha yun. Sila po. Bye. Ingat na lagi. Pagpalay po tayo ng pumikapan.